Hello po sa inyong lahat. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Good morning po. Ngayon po ay 10 ng Agosto 2026 anyo at ang oras po ngayon dito sa Los Angeles, California ay alas 6:43 ng umaga. Araw po ngayon ng Lunes at nais ko po mag-vlog mga kababayan, mga minamahal, direct po dito sa Los Angeles, California ay patungkol po dito sa sinabi ni Sandro Marcos na kinuwento niya na ano ang nangyari nung nangangandidato pa yung tatay niya, si Bongbong Marcos nga. At sila ay pinatawag sa Malacanang. Opo, ay siguro ay para ayusin yung endorsement. Humihiling kasi si Bongbong Marcos ng tulong o endorsement galing sa Malacanang. Ay 2 oras daw sila naghihintay doon at yun nga, yun ang nangyari na kinuwento niya na apat yung hinihiling. Oh, ibigay sa kanila ang Defense Minister, Senate President, Speaker of the House at saka Executive Secretary. Ayan po, apat po ang hinihiling. Ay talakayin po natin yan. Ang title ko po ngayon ay hindi pa presidente si PBBM, gusto na nila hubaran ng kapangyarihan. Yan po ang title ko ngayon. Wala pa sa kapangyarihan, pero gusto na nilang hubarin ang kapangyarihan ng presidente. Hindi ba? Ay, pero hindi naman si Duterte ang humarap. Siyempre ay maraming proxy po yan eh. Iba-iba po yan eh. At ganun talaga yan eh. Politika eh, marumi eh. Kaya pwedeng itanggi yan o pwedeng hindi ako ang nagsalita niyan o hindi ganun ang gusto kong mangyari. Pero nga ay naandyan na yan ay talakay na po natin. Yung nga title ko, mga kababayan, mga minamahal, hindi pa presidente si PBBM, gusto na nila hubaran ng kapangyarihan. Huhubaran talaga nila eh. Hindi ba? Oh, pero noon pa ay mayroon ng ganyang balita eh. Pero nga ito ay confirmation. At palagay ko hindi pa kumpleto ito. Hindi pa kumpleto. Kasi noong nanalo na si Bongbong, may lumabas din na balita na 50-50 daw. Hinanap ko yan, ano yung source o ano yung ibig nilang sabihin. Kasi hindi ko maintindihan po eh, 50-50 ang pinapalutang ng mga DDS. Marami po sila. Ay ako, nag-search talaga ako eh. Yung pala, nung bandang huli, napansin ko, ang gusto nilang palabasin, 3 years lang si Marcos. Yung 3 years ay si Sara. Yun ang ibig nilang sabihin. Pero hindi sinabi dito ni hindi pa sinabi dito ni Sandro. Aywan ko lang kung mayroon talagang ganung kasunduan. Pero ay bahala sila dyan, hindi ba? Bahala sila. Ay kahit naman may kasunduan na ganyan, ay kuminsan hindi natutuluyan kasi nga may Diyos eh. Opo, ay hindi naman siguro ay ipapahintulot ng Panginoon. Ako po ay halos umiyak na po ako sa panalangin noon eh. Nung napagtanto ko na yung 50-50 ay 3 years si Marcos, 3 years si Sara. Ay Panginoon, ay paano na ito? Paano makakalaya si Dilima, kako? Kung ganyan. Halos umiyak na po ako sa panalangin ay ang sinabi ko noon ay wala na kaming pag-asa, Panginoon, ikaw na lang. Yun po
nanalangin po ako talaga ng taimtim at yung nga, sinabi ko ang problema ko o sinabi ko ang nakikita ko o yung problema ng bayan, hindi ba? Ayan po hindi ba? Yung pagpatay ay tuloy-tuloy na yan. Ngayon, ay kinuwento nga ni Sandro Marcos, suportahan daw ng mga Duterte si Bongbong Marcos kung ibibigay ang mga ito, kung ibibigay o sasang-ayon si Marcos sa mga ganito. Oo. Ay pero aywan ko lang kung pumayag o hindi ay politika po yan. Sa politika po, kahit na anong kondisyon yan, makakuha ka lang ng boto, kahit na yung kausap mo ay mga tulisan sa bundukan, sa kabundukan, hindi ba? Papayag ka kung nangangampanya ka, hindi ba? Mayroon akong alam na ganyan, mga tulisan o mga outlaw. Pero ang sabi nila ay ibibigay namin ang boto namin, pero may mga kondisyon sila ay sige na. Sabi nung politiko kasi nga i-eleksyon po yan Hindi ba? Kahit anong hilingin ay talagang ibibigay yan. Pero ibibigay ba talaga? Ay yan ang problema. Ngayon, ay ito po ang pakiusap daw ng mga Duterte ay ibigay sa kanila, sila ang pipili ng Defense Minister, sila ang pipili ng Senate President. Kung manalo si Bongbong sila ang pipili ng Speaker of the House at saka sila rin ang pipili ng Executive Secretary. 4 po yan na sinabi ni Sandro Marcos, hindi ba? At pagkatapos daw noong pangyayari na ganyan, nung pauwi na sila o nung umuwi na sila, ay sinabi daw ni Bongbong Marcos kay Sandro Marcos, parang ang feeling ko gusto na nila akong patayin, hindi ba? O ganun Ay oo nga ay ako hindi ko naman sasabihin na ganun. Ang sinasabi ko lang ay gusto na nilang hubaran ng kapangyarihan. Hindi ba? Wala na ay ano ang kapangyarihan ng presidente kung ito ay hindi ba? Kayo po ang mag-decide, hindi ba? Kaya diyan natin makikita ano ang uri ng pagkapolitiko ng mga Duterte. Hindi ba? Gusto nila ihawakan lahat. At noong unang taon, naobserbahan ko po yan. Maobserba po ako Kailan ba nanalo? 2022, hindi ba? 2022. Yung unang 6 months, ang gumagalaw dyan, mga tauhan ni Duterte. Kasi nagpapanggap na kunyari Bongbong sila, pero tauhan din sila ni Duterte. O kaya, dalawa ang kwan nila dalawa ang manok nila kung kausap nila si Bongbong sila. Kung kausap nila si Duterte sila. Ganun po ang napansin ko dyan. Noong unang mga 6 months, walang mangyari dito sa gobyerno na ito. Wala. Yun na. Kaya nga ako ay nananalangin ako sa Panginoon noong mga panahon na yan. Kasi nga, ay ipagpalagay natin ito example lang natin po si Loren Regarda, hindi ba? Kunyari, ay kakampi niya si Soto. Kunyari ay administrasyon siya, pero ngayon lumabas na napakalaki pala ng pabor ang nakuha niya kay Duterte. Kaya ganyan. Yung mga pinaggagawa nila ay pagbabayaran po nila yan At ngayon nga ay tumakas na sila. Ako naniniwala ko hindi na babalik yun Kasi malamang na-transfer na ang pera sa ibang bansa. O kaya hindi sila sanay. Kasi hindi naman politiko si Loren Legarda
Ngayon, kung ikaw ay bata ka pa, ay politiko ka na, ganun kay Jinggoy, ay pwede mabilanggo talaga yan. Sanay na eh. Politiko ang tatay niya ay naipamalas sa kanya kung papaano yan ay talagang kasama ang bilanggo dyan eh. Hindi ba? Ay ito si Loren Legarda ay hindi sanay yan. Hindi ba? At yun nga, baka na i-transfer na ang pera sa ibang bansa. Ayan po. Ay amak mo binigyan ng lisensya, hindi ba? Binigyan ng prangkisa. Ay wala naman siyang mga tauhan, wala siyang kumpanya, wala siyang kaalaman patungkol sa solar, hindi ba? At ano ang gagawin ng 21 years old na anak niya? Anong gagawin yan? Ay yung iba, 21 years old. Ako, 21 years old, nag-aaral pa ako ng engineering eh. Nakapasa ako ay 22 ata ako o 23 years old ng electrical engineering. Wala pa anong alam diyan na 21 tapos ipahahawakan mo ng napakalaking kumpanya. Hindi ba? Ipagpalagay na may mga tauhan siya, mag-hire siya ng mga tauhan, group of engineers diyan pero ay yung mamamalakad nga eh. Sa isang business po, napag-aralan ko sa economics, tinuturo yan, ano ba ang requirement nung ay yung building, hindi ba? Una, building o capital outlay. Pangalawa, yung puhunan. Pangatlo, yung manpower o yung gagawa. Pang-apat, yung knowledge. Kailangan may knowledge ka dun sa business na itatayo mo o yung management, hindi ba? Ima-manage mo yan. Ay ano ang gagawin ng 21 years old? Hindi ba? At ito naman mga hinayupak ng mga senador na ito at saka itong mga kongresista, pinayagan. Ay mali po yan Mali po yan. Parang bidding lang yan eh. Pag-aaralan mo, yung nagbibidding kung ito talaga ay nakagawa na ng dating project na ganyan. Ganun po kami pag ina-analyze namin yung bidding. Saan yung mga ginawa niya? Halimbawa, nag-a-apply siya, nagagawa siya ng 30-story building. Saan yung dati niyang ginawa? Ipakita niya o sabihin niya para ma-inspeksyon, hindi ba? Ayan, igagawa sila ng solar power plant na solar. Saan ang ginawa niya dati? Hindi ba? Ayan po Pero nga ay naliligaw tayo ay ito nga itong ikinwento ni Sandro Marcos ay malamang ito totoo Totoo. At ito nga lumalabas na unti-unti at palagay ko may lalabas pa diyan. Opo. Yung hinihintay ko na may kasunduan palagay ko yan. Pero ang kasunduan ng mga politiko, wala yan hindi naman tinutupad yan Pag nakaharap yan, sabi nila, Pero actually, hindi naman bigyan mo ako ng ganito, bibigyan kita, ganun yan Pag nangangampanya, ganun lang po yan. Ay, lahat tayo, ganun ang pakiramdam, hindi ba? Pag nangangampanya, naandyan na yung mga politiko. Pag tapos na ang kumpanya, hindi mo na sila makita. Hindi ba? Ganun lang po yan Ngayon ay, okay. Ang kinakatakot ko noon, yung 50-50 na ang 3 years ay kay Bongbong, ang 3 years ay kay Sara Duterte. Ngayon, ay yung paniniwala ko dyan, kaya sinabi ni Pulong ba yun o ni Kwan? Ayaw ko, sino yung mayor dyan? O Basti ba yan o ano? Isang ulo lang ang kailangan nila hindi ba? Kaya niya sinabi yan
isang ulo lang ang kailangan nila at ito naman si Sara Duterte ay talagang gusto niya raw pugutan ng ulo, malamang yun ang dahilan eh. Ayaw nang sumunod ni Marcos o hindi na pinaburan yung, aywan ko kung nangako yan o hindi, pero ang sinasabi ko, sa politika, pag nangako yan sa araw ng kumpanya, huwag mo nang asahan yan. Marumi po ang politika eh. Marumi eh. Ngayon, ay ipagpalagay na sinabi, pero sa emisary lang. Hindi ba? O sinabi sa kwan lang, yung tango lang ng ulo. O kaya ay nag-oo, pero pinadaan sa ilong. Hindi ba? Ay wala yan. Kaya nga, hindi ako pwedeng magsalita dito na hindi ko pinag-aralan. Kaya sinabi yan ay ang dami kasi na nagtandim na eh. Ang dami ng politiko na ganyan ang nangyari. Pero hindi naman umabot na gusto niyang patayin o gusto niyang pugutan ng ulo. Dito lang ay, kaya nga kako, baka mayroon talagang ganun na nausapan eh. Di ba? Bakit at paulit-ulit pa na sinasabi ni Sara Nagwan na gusto niyang patayin o pugutan ng ulo, hindi ba? At nagsegundo pa yung kapatid, hindi ba? Ang sinabi ay ang ulo, hindi ba? Ang ulo lang ni Bongbong Marcos ang gusto namin. Ayan na nga po eh. Pero nga ay hintay na lang natin, nalalabas yan. Baka ilang taon ba ang pagka-presidente? Ay 6 na taon po. Ay baka hintayin natin, baka 5.5 years, lalabas na yan. Opo. Kasi wala na eh. Wala nang kwenta eh. Patapos na eh. Ay ito nga lumalabas na po yan eh. Hindi ba? Doon natin malalaman siguro bakit gusto niyang patayin. Kasi nga ay baka aminin nila magkabilang party na mayroong ganong usapan. Ay wala naman sa atin yan kasi patapos na eh. At sa impeachment po, yung last 6 months, hindi ka na pwede mag-file eh. Yan ang alam ko noon nung pinag-aralan namin ang konstitusyon. Pag 6 months na lang, ma-expire na yung term, hindi ka na pwede mag-file ng impeachment. Kaya, kahit malaman ng tao na ganun na may usapan sila na 3 years si Sara, 3 years si Bongbong, ay wala na yan, hindi ba? Wala na eh. Patapos na eh. Ay ngayon, ay dito na tayo at nagpapasalamat ako dahil masasambit ko na naman ang gusto kong ipaliwanag dito. Okay. Genesis 6:5, ang sabi po ng Panginoon ay ito po Then the Lord saw that the wickedness of man was great in the earth, and that every intent of the thoughts of his heart was only evil continually. Ayan po nakasulat. Ngayon ay bakit ko pinili ito? Ganito po yan eh. Ginunaw ng Panginoon ang mundo sa pamamagitan ng baha nung panahon ni Noe. Ginunaw niya. Dito siya nag-decide eh. And I decided, sabi niya, I will blot out human race which I created from the face of the earth. Bakit? Ay kasi nga ito eh. The intent and imagination of the man is evil continually. Ayan po. At hangga po ngayon, o baka nadagdagan pa yan. Nadagdagan pa yung pagka-evil ng tao. Hindi ba? Ay noon, wala naman nakarecord eh. At hindi naman sinagutan ng mga propeta yung sinabi ni Duterte. Nung sinabi ni Duterte na, who is this stupid God? Hindi po na-discuss yan dati. Baka ngayon lang yan na lumabas.
Oh, at yung nga sinasabi ko, kasama si Kibuloy dyan. Si Kibuloy ang advisor eh. Oh, ano ang sinabi ni Duterte? Who is this stupid God? Ang sabi niya, ay walang diniskas na ganyan sa lumang tipan. Kasi nga, baka walang nagsabi ng ganyan. Ang sinasabi lang ng mga tao noon, walang Diyos. Oh, kaya yan ang sinagutan ni King David. The fool, ang sabi niya, the fool have said in his heart, there is no God. Oh, sira ulo daw yon. Yung ang sabi ni King David, sira ulo yan na nagsasabi na sa kanyang sarili na walang Diyos. Sinagutan po yan, hindi ba? Oh. Lahat po ng problema ng tao o lahat ng sinasabi ng tao may sagot eh. Nung panahon naman ni Moses ay yung mga tao ay sumasamba sa anito, hindi ba? O sa mga Diyos-Diyosan. Oh. Ang sinabi naman ni Moses ay there is only one God, sabi niya. Oh. Para sagutin yung sinasabi ng mga tao na ay sila nga ay sumasamba na sa Diyos-Diyosan ay. Oh. Sinagot ni Moses, there is only one God. Oh. Ay nung panahon naman ni nung panahon naman ni Imat Adan, ay ano ba ang sinabi ng Diyos? Ay simple, wala pa namang sinasabi ang mga tao noon eh. Ang sasabihin lang ng Diyos, in the beginning, God created the heavens and the earth. Ayan po. Pagdating ngayon dito kay Duterte, ay aywan ko kung ano ang sagot ng Panginoon dyan. Na who is this stupid God? Ayan po eh, kaya nga napakasama ng tao. Hindi ba? Ngayon, lumalabas yan eh, hindi ba? At nagpapalakpakan pa mga tao. Ay dapat kung Kristiyano ka, hindi ba? Kristiyano ka, ay tika muna, ay bakit ganyan na yan? Hindi ba? Ay kaso nga, ay pinapakain sila ng gobyerno siguro o yung sahod nila malaki, kaya papalakpak talaga sila. Oh. Pero may kwampo yan. May kaukulang kabayaran yan. Ngayon, ay kinuha ko lang ito para ipaliwanag bakit ganun ang gusto nila. Na hindi pa nakaupo si Bongbong Marcos, ay huhubaran na nila ng kapangyarihan. Ay ganyan po talaga ang tao eh. Gusto niya, kahit na hindi na siya presidente, kahit na term limit na siya, ay siya pa rin. Ayan po eh. Saan ba naman na yan? Ay kay Lucifer nga. Kay Lucifer. Na ako gusto ko ito. Ako gusto ko maging Diyos. Ako gusto ko sambahin ako ng katulad ng Diyos. Iyon nga ang si Lucifer na naipamana niya sa mga tao. Oh. Kaya ganyan. Ngayon, kung hindi nyo alam yan, maaring susunod kayo dyan. Maaring ipagtatanggol nyo yan, kung hindi nyo alam na naipamana pala yan ni Lucifer. Ay, ako alam ko eh. Kaya, hindi ako susunod sa ganyan. Kasi alam ko na, na-influensyahan siya eh, ni Lucifer eh. Oh, ano pang sinabi ng Panginoon? You are of your father the devil. Ayan po eh. Kinonsider ni Jesus Christ na yung mga taong ganyan, ang tatay nila ay ang diablo. You are of your father the devil. Oh. At ano pa? Ano pa ang sinabi ni Jesus Christ? Na talagang ang tao ay napakasama. Oh. Man commits sin. Ito na pala. Sinabi ko na ay ito. John 8:34. Jesus answered them, most surely I say to you, whoever commits sin is a slave of sin. Oh, pero iba ang pagkasulat dun sa kabisado ko. Man commits sin because man is a slave of sin. Ayan po ang sinabi ni Jesus Christ. Slave nga eh. Hindi ba? O nahiwalay. O pinalayas na tayo doon sa paraiso. Oh. Kaya, ano bang mangyayari dyan? Hindi ba? Kaya hindi na ako nagtataka kung gusto ng mga Duterte na defense minister sila na rin. Hindi ba? Oh,
sila ang pipili. Executive Secretary ni Bongbong, sila na rin ang pipili. O, yung Senate President, sila na rin ang pipili. At palagay ko nga, ganun na nga yan Kasi may mga balat kayo po sa Senate President, may nagbabalat kayo. Kunyaring Bongbong Marcos, sige, ilaban natin si Bongbong Marcos, pero may pinagsamahan naman sila ni Duterte. Ayan po mga balat kayo. Hindi ba? At ako, natutuwa ako ngayon. Noon pa, sinasabi ko dyan, ang mapagkatiwalaan lang dyan sa Senado ay yung mga huminto. Yung 3 years na huminto because of the term limit. Si Soto at saka si Pantelo Lacson. Si Tito Soto. Kasi huminto yan At saka, yung mga natalo, si Bam Aquino at saka si Pangilinan. Ay sino pa? Ay yung oposisyon. Ay si Risa lang ang oposisyon dyan Kasi walang project yan. O bigyan man ng project yan, maliit lang. Kaya pwede niyang labanan yung mga korap. Pero yung mga itinalaga ni Duterte, katulad ni Alan Peter Cayetano, hindi ba? Walang hinto yan walang humpay Kung wala sa politika, i-appoint niyang Foreign Affairs Secretary. Kung wala sa Senado, nasa Kongreso. Kung wala sa Kongreso, nasa Senado. Iyan po ang mga malalaking malalaking corruption po yan. At sinasabi ko po yan sa inyo. Bakit? Ay ito nga pinahayag na ni Sandro Marcos at ako naniniwala ako dyan. Gusto nilang hubaran talaga ng kapangyarihan si Bongbong. Hindi ba? Kasi nga, kurap ang tao o evil ang tao at yan nga, binanggit ko na yan. Hindi ba? All the intent and imagination of the man is evil continually. Nakita po ng Diyos yan. Nakita. Kaya nga, nag-decide siya, I will blot out, sabi niya. At yung buhay ng tao, may spirit, sabi ng Panginoon, may spirit will not strive with men forever. Sabi po ng Panginoon, and yet his days, for he is indeed blessed. Kasi nga, lupa ang katawan natin ay mahina At yun nga, nahulog sa kasalanan po For he is indeed blessed. My spirit will not strive with men forever. For he is indeed blessed. And yet his days shall be 120 years. Binabaan po. Binabaan na ang edad ng tao. Ginawa na lang 120 years. Pero hindi agad-agad kasi yung mga anak ni Noah, mga 600 yun 700 si Abraham 170 atay. Si Moses, 120. Pero ngayon, sa kapanahon na ngayon, at nung si David ay mga 70 na lang ang average life span ng tao, 70 years old. Kasi nga, napakasama Kaya nga, ang tao ay hindi na makalakad. Kasi nga, isa yan sa precaution ng Panginoon o parusa ng Panginoon para hindi na magpatuloy ang kasamaan ng tao. Ako naniniwala nga ako dyan Dyan sa ganyan. Dahil nga masama ang tao na hindi pa nananalo ay gusto nang kunin ang kapangyarihan. At maniwala po kayo sa akin kasi ako po ay iba po ang talakay ko dito Ang talakay ko ay ano ba ang sinasabi ng Diyos? O ano ba ang sinasabi ng Biblia patungkol dyan? Ay makatotohanan po yan, hindi ba? Although na hindi face-to-face, kasi nga ay mga politiko po yan Nagbabantay lang yun o tinitignan yung CCTV siguro kung ano ang sinasabi. Pero hindi naman siya magsasabi. Ganun po yan. O sige po, hanggang dito na lang po, at dalayan ko po sa Panginoon bago ako mag-umpisa ay sa ating pakikinig po ay magkaroon tayo ng wisdom na nanggagaling sa Panginoon. At muli mga kababayan, mga minamahal, isang magandang umaga po sa inyong lahat at salamat po sa inyong pakikinig.
Salamat po ng marami. Salamat po.